Good morning guys! So nakalabas na kami sa ferry ng Montenegro Lines. We have just arrived in Zamboanga City. Again in Zamboanga City. And this time check is 6:45 a.m. guys. So expected sana na arrival is 6 a.m. Kaso ang tagal dumating, ang tagal nakadock. So ang tagal pa din nakalabas. So 6:45 na. Right now our plan is to visit Basilan on a day tour. So, lalabas muna kami ng port para magkuha ng ticket for the meantime sa Wisam. Kasi we plan to catch the 8:15 ferry boat to Basilan. Kasi pupunta muna kami ng hotel to leave our luggage kasi mabibigat na masyado. It's the ferry na sinakyan namin, Maria Erlinda. The same ferry that we use also guys. Papunta ng Sulu. Sabi ng personal na nakausap ko dito na sa labas na yung ticketing booth ng Wisam. The ferry ride to Wisam is 8:15. I do not know if may time pa kaming mag-breakfast today. Naka-hire kami guys ng dalawang badya. Ang Piaggio Ape. 500 per badya siya guys. So, ihatid kami sa ticketing office para mag-book ng ticket. Tapos ihatid kami sa hotel to drop our luggage. Tapos hihintayin kami. Then balik na naman dito. So, I think it's a good deal already. Kasi we are short on time na. Go Jess, guot kay iya sa Piaggio Ape. Go, no? Actually, dili siya guot. Dili siya guot. The Audacity. Kumuna og. Okay guys, naadali ang ticketing sa Wisam Express. Naadali siya sa gawas sa Zamboanga. Ito na yung updated price nila guys. 220. Tsaka updated nila na ano. Na... So, 290 ta. First class ta? Ha? First class ta? Kung namin nataon? Ito na nila. Sige. Tapos na kami nagkuha ng ticket guys with the VEM and the single store price. So proceed sabi sa hotel kasi we will leave our luggages. Oh my god! Is my bag also there? Guys, we have arrived at our inn, Esteraka. Okay, so sige no. Nasa maliit na Eskeneta. Here ang Esterahat Inn. Go besh. So humana breakfast. Gibili na namo among gamit guys sa hotel. Then proceed na kami ngayon for our day trip in Basilan. Dala namin naka-check-in guys. Yung Esterana Inn. We are now off to the port. Kasi we will catch the 9:30 a.m. with some fast craft going to Basilan. Yun na guys, sa port na po tayo. We are catching the time at 9:30 a.m. Ayan na guys, after that, pasok na tayo sa terminal building para i-check yung ating ticket. Thank you. And scanning here the bags. Ito yung terminal nila guys. And then nabasa tayo kasi Wisam. Yan, may shuttle bus po yung Wisam. Ayan, may shuttle bus sila kasi medyo malayo pa yung port. Ayan guys, ito na tayo. So, ito na yung sasakyan natin, yung Wisam Express. 45 minutes yung biyahe to guys from Zamboanga to Basilan. Upon checking in, upon entering the craft is mag-fill up muna siya ng forms and present your tickets. If ayaw nyo naman mag-fast craft guys, may cheaper na option naman yung mga Allison na ship like that. Yung ganyan na price, yung ganyan na barko guys is nasa mga 150 pesos lang yung ticket niyan. At saka ang negative side lang niyan is matagal na tumating o mga almost 2 hours pa bago makarating ng Isabela. Pero baka mamayang hapon yan yung sakyan natin pabalik. Ito yung guys, may tsura na economy class nila na 220 pesos. Ito yung seat. Malaki naman yung regular spacious. Guys, so meron kaming nakasama sa boat na from LGU. So, i-guide na kami papunta ng ng bangka sa Bahamas.
touchdown to our 33rd province visited. We come in the Isabela in Basilan. Ayan, dahil nga po isa lang yung pupuntahan natin na destination sa Basilan, which is the Pahali Resort. So, ngunit na tayo mag-coordinate sa tourism. But if you plan to go around Basilan, so dapat makipag-coordinate pa kayo sa tourism ng Basilan o sa LGU ng Basilan. But we are lucky kasi meron kaming meron kaming nakasabayan na guest na taga-LGU daw siya dito. So, ihahatid niya kami sa area kung saan tatawid din naman kami ng isla papunta sa Malamawi Island. The name of the resort para napupuntahan namin guys is the Pahali Resort. We have booked this ahead of time, mga 1 week ata prior sa aming trip. Then, yun. So, DIY lang talaga ito guys. Wala tayong mga guide or escorts na tutulong sa atin papunta doon. Guys, yan na yung exit ng port. So, upon exiting there, lakad din tayo dito. Papunta doon sa boat. Sa paglabas mo ng port guys, right side lang. Lakarin mo lang ng konti. Yan, dito. Yung Pahali Resort guys is sa Malamawi Island pa siya. Then, mas malapit siya pag sa Isabela Port ka magagaling. Isa lang. Also, may change of plans guys. So, pupunta muna kami ng City Tourism para may may guidance tayo. Buti na talaga dahil tayo. Pa rin ba kayo? Pa? 2 p.m. pa rin? Pwede. Kunin nyo na lang number doon. Okay. Pwede sana later sir kasi late na kami naka-arrive here. True. Kahit mga 4:30 dito. Kasi may nakita ko, may alisan kasi na 5 p.m. daw. No, Montenegro. Montenegro. Montenegro yun. Yun ang sasakyan ko mamaya. Yun din sa'yo sir. Sige. Guys, kung yung bangka nila. Yes. Thank you so much, Ma'am Michelle of the Tourism Basilan. Thank you so much, ma'am. Yan, so we are so blessed, guys, kasi inanish na agad-agad nila. Searching for your trace in the dark, losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Guys, ayun yung yung Isabela City. So, ayan. Tawid lang talaga siya guys. Mga 2 minutes lang siya nga biyahe. Hanapin natin yung multi-cab na nireserve ng tourism. Dito lang siya kasi. If sasakay ka ng mga ganyan guys, papunta ng Pahali, 75 pesos per head daw siya. Yung sa amin is round trip na. Perfect. Ito diyan. Pagbantay din na Jisa. Naon sa diyan ka. Sige. Pagbantay pa. Okay, go. Searching for your trace in the dark. Ayan guys, so after 10 minutes from the port na nagland kami, ganda yung sa noon, food, oh my gosh, nakarating na din kami finally sa Pahali Resort. You need to book in advance here para makater nila kayo. Actually, yung payment dito guys is 600 pesos per head. That 600 pesos is consumable. Kasama na pala doon yung entrance fee,
yung the use of the cottage. And of course, the total amount po na 600 will be used as para sa food ninyo. So we have already ordered here 1 week ago. So may food na kami. If later, if gusto namin mag-add, we will just be there. Pwede na kami mag-add. Yung area guys is not that, hindi pa siya developed. May mga other places pa na medyo na-run out na siya. So, virgin din yung peg dito. Guys, yes, look at the food. That's how massive. Massive ba? Oh, the pancit. We had enough pancit. But, pagsalba ni Zeka, hapon ba biyata, no? The chicken that Jessa's favorite. Oh my God! Nilalagi po tato. Oh my. Kain na po ang mga kamahalan. Dagko as yung servings, no? Yung food nila, guys. Oh my God, lukon. Dito sa Pahali, guys, meron silang mga villas. If you plan to have an overnight here. Ayan yun, oh. Nakikita nyo yung mga houses dyan. I-zoom natin. Ayan. Those are mga villas nila. The villas ranges from nasa mga 4,000 to 7,000 yata sila per night. And that is already good for 4. Yung mga villas nila. Meron lang atang mga 1, 2, 3, 4, 5, mga 5 ano lang guys. 5 villas only. Ang Pahali Resort guys, it was named before pa siya naging Pahali Resort, it was named as Malamawi Resort kasi located siya sa Malamawi Island. So yung nakita natin kanina sa earlier sa video na tumawid pa kami ng isla kasi yung isla na dinungguan po ng ating Wisam na jet that is the mainland of Basilan, that is in the Isabela City. So yung Malamawi Island is nasa kabila siya harap. So 2 minutes lang talaga siya na boat ride. Yung parang small na outrigger boat. So tinawag nila itong Malamawi Beach before. Tapos nangyari is binili ito ng mayor ng Isabela City at pinangalanan niya siya ngayon na Pahali Resort. Kaya the new name of this resort is now a Pahali. So we booked this Pahali Resort guys sa Facebook page ng kanilang resort, no, sa Pahali Resort. So if you want to book stay here, you have to PM the Pahali Resort. Ayan, then yung nangyari sa amin, yung entrance talaga dito guys is 600 pesos per head. Tapos yung 600 pesos is consumable na siya for food. No, so food lang talaga siya. Yung nangyari is yung 600 na is parang naging exclusively for the food na lang siya, and the entrance and the cottage is considered na naging free na siya. Na kasi the full amount of 600 kasi yung kinokonsume sa pagkain. And then dahil at saka yung Pahali ngayon is meron silang promotion which is 5% discount. So if magbabayad kayo ahead, no? If full ninyo yung payment ahead, so may discount kayo na 5%. So yung 4,800 namin na food, dahil because of the 5% discount, so mabot siya ng mga 5,000. So that food that you saw kanina is worth 5,000 plus. Okay naman dito sa Pahali guys, with regard sa sand nila is ano naman din, pino din siya, just like pero when it comes to pagka-pino sa sand, mas pino pa rin po yung nasa Sulu na pinuntahan natin sa ating previous na vlog. Guys, under renovation pa pala yung Pahali Resort, and there are still a lot of plans pa for improvement on this resort. They plan to put up a swimming pool here. Ayan. Tapos, yung mga cottage i-improve nila. Ayan. Under renovation pa. So, we are looking forward no, kung anong mangyayari dito sa Pahali few years from now. Guys, we got a chance to view one of their villas here. 6,000 pala guys yung per night ng mga villas nila. Ito yung villa nila guys. Na 6,000. Look. King size bed. Tapos sa baba, meron pang extra bed. Kasi kaya daw dito guys ng hanggang 10 packs. Imagine that, oh.
Ang laki, ang spacious ng villa nila. Tapos, ayan. Tapos yung comfort room, check natin. Oh my God, ang laki ng comfort room. Meron dito. Ay, parang Bali inspired ang peg dito, guys. Pero, may some parts na worn out na siya. Pero sabi ko nila, they are still renovating. May bidet. So, ito yung comprises nila sa kanilang villa na worth 6,000 pesos. I stand corrected, guys. 1,300 pala yung additional per head nila sa room. So, if you are a family of 8, pwede isa na lang na villa yung kunin nyo, guys. Kasi hanggang 8 packs lang din pala yung maximum, not 10. Hanggang 8 packs lang siya. Our Pahali gaming ends here na, guys. So we are now going back to the mainland of Basilan. In totality, okay naman yung stay dito, guys. Unspoiled pa yung area. Kaya masarap magmuni-muni at saka so refreshing and relaxing. So include Pahali on your itinerary when you visit Basilan. Ayan, we're back na po at the port. So sasakay na kami ulit ng outrigger boat na walang katig. Ayan, the tip of advice, guys, pumunta kayo ng Pahali. If ever mag-DIY kayo, tsaka yung nakuha nyo ng motor, nasasakyan nyo papunta doon, i-book nyo rin siya, guys, na pabalik din. Sunduin kayo pabalik. Kasi wala pong sasakyan sa resort. So just like us, binook namin yung nakuha namin na sasakyan, pabalik na, round trip na. So sasakay na kami. Oh guys, andito yung yung bilihan ng ticket sa Montenegro. Dito sa may entrance ng Port of Isabela. So walking distance lang siya from the place doon na pinuntahan natin kanina, binabahan sa bangka. Yan, andito na. 5:15 yung next na trip. 120 lang yung kanyo, guys, yung fare ng ferry sa Montenegro Lines. So it's way cheaper than the Visam na fast craft. Pero yung biyahe dito sa Montenegro will take you 1 hour and a half. So medyo mas matagal siya compared sa Visam. Ayun na yung ferry na sasakyan namin, guys, papunta ng Zamboanga. So 5:15 yung departure yan. Pero 5:05 pa kami, 5:05 na kami nag-boarding. Oh my God, look at the scenario here, guys. It's Aurora. So, no seating, no seat reservation sa paunhanay ang all. Ayan, guys, we're back at the hotel na. So, after namin nagbasilan, guys, nakarating na kami ng Zamboanga around 7:30 p.m. And then, nag-proceed na agad kami dito sa aming kukuha na hotel. So, the name of the hotel is the, ano tawag doon? Esterhana Haven Inn. This is located, medyo, ang downside lang nito, guys, is medyo malayo siya sa downtown. Mga nasa, I think, mga 10 minutes siyang the ride coming from the airport. Pero yung hotel, guys, or yung inn is maganda siya, decente, maganda yung bed, tsaka spacious yung room, though 2 packs lang, at tsaka mas spacious din yung kanilang comfort room. Tingnan nyo, guys, ha. Ayan. Yan yung bed namin, good for 2, matrimonial. And they have one big flat screen TV here. May mga things na pwede ilagay dyan. Of course, another things na mga labahan natin. And look at the comfort room, guys. So very spacious. No, ang laki. Ayan. Itong room na nakuha namin is na-search namin ito sa booking.com. Yung nagastos namin per head dito is 1,250 pesos, and that is good already for 2 nights kasi 2 nights na kami mag-stay dito sa Zamboanga. So for 2 nights is 1,250 na yung aming nagastos. So it's very cheap.
but you get a decent hotel. So I guess this is the end of our vlog here in Basilan. Finally, natapos na din tayo sa ating third leg of our trip. So tomorrow will be our last leg in our Sambasun trip, which we will be exploring again some of the destinations here in Zamboanga, especially the pink sand or yung pink beach na tinatawag nila. So that's it for this video. See you again in our next travel vlog. Bye-bye!